Good day sa ating lahat. Sa ngayon, aming tatalakayin ang nayatas sa amin na grading and reporting. Pagkatapos nito, ay may mga bagay na dapat ikonsidera. What are the factors to be considered? This decision making to be made. And here are my group mates, Miss Omis, Miss Malas, Mrs. Vera, Miss Sanawi, Miss Bongtiwan, and yours truly. Sa kabanatang grading and reporting, pinaglalaanan ang iba't ibang uri ng sistema ng pagmamarka at epektibong paggamit nito. Ang grading at reporting na sistema ay nagbibigay ng makabuluhan, naunawaan na humahantong sa mga katanungan. What should I count? Just achievement or effort? 2. How do I interpret student score? Do I compare it to the other students' scores, the standard of what they can do, or something estimate of what they are able to do? What should my distribution of grades? And how do I determine it? Ang mga sagot sa tanong na ito ay maaaring makuha una, sa ating paralan may ilang patakaran o alituntunin. Ikalawa, pagkonsulta sa mga kasamahan sa pagtuturo, at ikatlo ay mula mismo sa pag-aral sa ating sariling karanasan. Sa makatuwid, napakahalaga na bigyang pansin ang proseso ng pagbibigay ng mga marka at pag-uulat nito sa mga mag-aral, magulang at ibang stakeholder. Function of grading and reporting system. Ito naman, napakahalaga ng tungkol sa proseso ng pagtuturo, ang mga sistema ng pagmamarka at pag-uulat nito. Una, enhancing students' learning. Sa anong paraan? Ito ay sa pamamagitan ng mga layunin sa pagtuturo para sa kanila, pagpapakita ng mga kalakasan at kahinaan ng mga mag-aral, at ang pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa personal social development, pagpapahusay ng motibasyon ng mga mag-aaral. Ikalawa, reports to parents or guardian. Dito naman po sa mga magulang at tagapag-alaga ng mga mag-aaral sa pag-unlad ng kanilang mga ito. Gayon din ang mga marka at ulat na naghatid ng mga layunin sa mga magulang upang makatulong ang mga ito sa pagsulong ng pag-aaral, at gayon din ay ipaalam kung ano ang kahusayan na naabot ng mga layunin upang mas makapagplano ang mga magulang. Ikatlo, administrative and guidance uses. Dito naman po ang layunin ng administratibo ay ang paggabayan ng pagmamarka at pag-ulat na ay binubuo ng una, pagtulong sa pagpapasya sa promosyon. Pagkatapos, pag-ulat ng tagumpay sa iba't ibang paaralan o sa mga employer. Ikatlo ay pagbibigay ng input para sa makatotohanan ng pang-edukasyon, vocational at personal na tagapayo. Good day everyone, so let's continue knowing more about the grading and reporting system. So let's proceed to the types of grading and reporting system. So dito natin malalaman kung ano nga ba yung mga iba't ibang paraan o proseso ng pagbibigay sa atin ng mga grades ng ating teachers. So ano yung mga to? Alamin na natin. So we have 6 types of grading and reporting system. Una, traditional letter grade system. So the word letter grade system, we use letters to identify the grade description of the students, like A stands for excellent, B stands for above average, C stands for average, D stands for needing improvement, and F as a failure. So, para malaman yung mga grade description ng mga students, meron tayong scale and percentage ng mga grades ng students to identify what letter yung makukuha ng mga students. Like, sa A, kapag ang scale o in percentage ng mga students ay kapag nakakuha siya ng 90 to 100. And then, sa B, kapag nakakuha siya ng 85 to 89. And C for
82, 84, or something. So, merong iba't ibang scale yung na ginagamit yung mga teachers in grading sa mga performance ng mga students. So, sinasabing limited ito kasi it is a combination of the efforts, the work habits, the behavior, and the achievement of the students. So, parang hindi natutukoy ng traditional letter grade system yung weakness and strengths ng isang estudyante. So, di ba meron mga ginagamit na grading system like separate yung mga performance tasks, yung mga written works, yung mga recitation, yung mga quizzes, exams, and then mga projects ng estudyante. So, parang nagsisilbi itong kabuuan na ng performance ng isang estudyante. Kaya sinasabing limited siya kasi hindi na-identify kung ano yung specific na strengths and then weaknesses ng isang estudyante. Number 2, we have the pass or fail grading system. So, in the late 1800s, it is first introduced in the college level. So, sinasabing ito ay dichotomous grade system kasi dalawa lang. So, it's either you pass or you fail. It is an alternative to traditional letter grades where students are simply assigned a pass or fail instead of a specific grade. So, kanina dun sa na-discuss ko, the traditional letter grades, gumamit siya ng 5 description. The A, B, C, D, and F. So, dito, pass or fail lang. So, ibig sabihin kapag nakapasa ka, you have met the requirements of the course you have taken. So, if you failed, you did not meet the requirements of the course you have taken. So, kailangan mong i-retake yung course na yon to try again para makapasa. So, sinasabing limited din siya kasi it's either pass or fail lang yung makukuha mong grade. Hindi kagaya nung naunang traditional grade system. Merong mga percentage para ma-identify mo if A ba or B yung grade mo. So, mas mabuting naka-numbers yung grades ng isang estudyante para malaman niyo kung saan ba siya mas nag-excel or saan ba yung weaknesses niya. Ano ba yung kulang niya para makapasa, gano'n. So, limited siya kasi pass or fail lang yung nakikita ng mga students. Tatlo naman, the checklist of objectives. The objectives of the course are enumerated. After each objective, the student's level of achievement is indicated: outstanding, very good, good, fair, or poor. So dito, mayroong mga list of objectives na inaasahang makamit ng mga estudyante pagkatapos ng kanilang aralin. So, may halimbawa dito, the objective 1, kapag hindi nakamit ng isang mag-aaral ay it is labeled as a fail. And sa objective 2, kapag nakamit naman ng estudyante yung objective 2 ng course, and it is labeled as outstanding. So, sinasabing ito ay very informative sa mga parents and then sa students kasi very detailed ang grading system ng checklist of objectives. At madaling ma-identify kung ano yung na-fail ng isang bata, kung saan siya magaling, kung saan siya kulang, kung ano ba yung kailangan niyang i-improve, ganon. Next, letters to parents or guardians. It is useful supplement to grades kasi it helps the parents to understand the objectives of the school and how well their children are achieving the intended learning outcome. So, nakakatulong ito sa mga parents to know the progress of the students happening sa kanilang pag-aaral. So,
kahit ganon, it is very time consuming kasi sa dinami-dami ng mga estudyante mo, isa-isahin mo yung mga progress na nakuha nila or na-develop nila sa kanilang sarili to send letters to their parents. But the importance of this report is that parents are better able to cooperate with school in promoting their children's learning and development. So it enable parents to give them the emotional support and encouragement needed, and knowing their children's strengths and weaknesses in learning. Makakatulong ito para syempre ma-inform din yung mga parents ng mga students kung ano na ba yung mga napag-aaralan ng mga anak nila, kung mapagkakatiwalaan ba yung school na pinili nila para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Para malaman din nila yung strengths and weaknesses ng mga bata. Nang sa gayon ay matulungan din nila kung ano nga ba yung mga kailangan pa ng mga bata. Portfolio. So it is a set of purposefully selected works with commentary by student and teacher. It is useful for showing the students' progress, their strengths, and then weaknesses. So sa portfolio nakakompile yung mga gawain ng mga estudyante, like their quizzes, their activities, their exams, and projects, at marami pang iba. So, nagsisilbi itong proof ng teacher kapag may nagreklamo ang isang magulang or estudyante, tatanungin niya kung bakit naging ganun yung grade niya. So, meron kang maipapakitang proof na ganun yung mga naging performance ng bata. Naging mababa siya dito, and ano yung mga kulang niya, kaya naging ganun yung grades ng isang bata. So, parang it is very helpful na paraan ng pagmamarka sa bata kasi pwede mo siyang ipakita as a proof sa estudyante at saka sa magulang. And then next, the parent-teacher conferences. It is mainly used in elementary schools. This requires that parents of pupils come for a conference with the teacher to discuss the pupil's progress. So, when we are in elementary, diba kapag magbibigay na ng mga cards or grades yung mga teachers natin, ay nagpapatawag sila ng meeting. So, mga magulang natin. So, pinapatawag nila sa atin yung mga magulang natin for them to get the cards. Kasi hindi nila ibinibigay sa atin yung card kapag wala tayong parents. So, doon nila sinasagawa yung mga meetings and discussion about the progress na nangyayari sa atin. So, parang it is give and take situation ng teacher and the parent. So, si parent, tatanungin niya yung anak niya kung ano yung progress ng anak niya sa school, ano ba yung ginagawa ng anak niya sa pag-aaral, baka mamaya nag-absent na yung anak niya or marami na siyang mga na-miss na activities. So, ganun din si teacher. Ilalatag niya yung mga kahinaan ng bata. The weakness ay pati yung mga strengths niya. Baka mamaya may kulang siya sa ganito, mahina siya dito, and tatanungin niya yung parent bakit mahina dito yung bata kasi mas alam ng parent kung anong ginagawa ng bata sa bahay nila. Baka mamaya mas gusto niyang naglalaro kaysa nagbabasa or gumagawa ng assignments or nag-aaral. So, nagko-communicate sila para mapunan yung gap na ano yung pagkukulang ng bata sa pag-aaral. So, parang matulungan nila yung isa't isa na mas lalo pang mahasa yung bata. And, syempre, kapag may nagreklamo rin na teacher na bakit naging ganito yung grades niya, so, ipapakita rin ni teacher yung proof na ganito yung ginagawa ng anak niya sa loob ng schools, mahina siya sa ganito, ganun. And syempre, we also have the disadvantage of this parent and teacher conferences. Minsan, sa kulang sa time, hindi maharap ng teacher na magsagawa ng isang conference.
sa school para i-report yung progress ng students ay hindi na nagagawa minsan. And also, the parent, dahil sa sobrang busy nila sa trabaho, hindi na nila nahaharap na pumunta sa schools na umattend sa mga meetings para alamin yung progress ng bata. Ayan. So, hindi lang din sa elementary ito nagaganap kasi sa mga high school din. So, during my high school days, nagpapatawag din sila ng mga PTA meeting, ganun, Parent Teacher Association. So, doon din inilalatag ng mga teachers kung ano yung progress ng bata. Dito siya, magaling siya dito, ganun. Ano yung naging kahinaan niya. Kasi di ba yung mga grades natin, hindi siya consistent minsan. Kunyari sa first grading, 90. O tapos, kapag second grading, bumaba siya, as naging 80. So, parang questionable yon. So, dun sinasagawa yung discussion between the teacher and the parent na ganito yung nangyari sa anak niya, na nagkulang siya sa ganito, naging mababa siya sa exam, naging mababa siya sa quizzes, ganon. So, parang pinupunan nila yung kaalaman ng teacher and the parent sa estudyante. So, these are the types of grading and reporting systems. Okay, dako naman na tayo dito sa development of a grading and reporting system. Grading and reporting system are guided by the functions to be served by such in the educative process. The system will most probably be a compromise because of the host factors to be considered in the preparation of such, in the preparation of grading and reporting system. The important thing to note, however, is that we should always keep achievement report separate from effort expended. Ayun, sa mga nakaraang slide na nga ay natalakay na ng aking mga kasamahan, ng aking mga kagrupo ang ibig sabihin ng grading and reporting system, ganun din yung mga functions nito. Dito naman ay tatalakayin natin yung development, kung paano nga ba, ano nga ba yung mga dapat i-consider para mas ma-develop pa, para mas mapabuti pa or mapaganda pa or ma-develop nga yung grading and reporting system na ating gagawin. Ano nga ba yung mga dapat i-consider? Dito, sinasabi na we should always keep achievement reports separate from effort expended. Ano nga ba ang dalawang ito? Ano nga ba ang achievement reports at saka effort expended? Ang dalawang ito ay magkaibang konsepto or magkaibang pamamaraan na ginagamit to evaluate the performances of the student. At sa achievement reports, ito yung tumutukoy ito dun sa mga activities ng mga bata na may konkretong resulta, which is ina-evaluate natin yung mga kakayahan ng bata sa pamamagitan ng mga activities na may konkretong resulta. Halimbawa, yung mga marka nila sa kanilang mga pagsusulit or yung mga marka nila sa kanilang mga proyekto, ganun. At saka iba pang mga activities na may konkretong resulta. Ayun ang tinutukoy ng achievement reports. Dito naman sa effort expended, dito naman na susukat yung mga kakayahan ng mga bata or yung willingness nila. From the word effort, makikita dito yung nasusukat naman dito yung gaano ba sila ka-willing o gaano ba sila ka-willing sa kanilang pakikipag-participate sa klase or yung paggawa ng mga assignments nila, which is sinasabi nila na sa pagbibigay ng grades, dapat magkahiwalay yung achievement reports ng mga bata and yung mga effort expended. Para mas reliable or fair yung pagbibigay ng grades, ay inire-recommend na sa achievement reports ay ang pagbabasihan sa pagbibigay ng mga grado ng mga estudyante para maging fair or reliable yung pagkukunan ng ibibigay na grade sa mga bata. Next slide na tayo.
Grading and reporting system should be developed cooperatively. The parents, the student, and the school personnel or the faculties, mga yun, in order to ensure the development of a more adequate system and a system that is understandable to all. Yun. And grading and reporting system should be based on clear statement of learning objectives. Based on clear statement of learning objectives. Dito, sinasabi na dapat yung grading and reporting system na gagawin ay nakabase pa rin dun sa una ng pinagkasunduan ng teachers and parents, teachers and students. Diba, sa simula pa lang ng school year ay nagkakaroon ng meetings dun sa mga parents, pinapatawag ng mga guro. And dito, pinapaliwanag nila kung paano nila ginigridan yung mga bata. Ganun din namang ipinapaliwanag ng mga guro dun sa mga bata kung paano nila sila ginigridan. At doon, dapat yung mga gagawin na nilang ng mga grade and ay nakabase pa rin doon sa una ng ipinaliwanag or una ng pinagkasunduan. Yun ang based on clear statement of learning objectives. And grading and reporting system should be consistent with school standards. Dapat ito pa rin ay naka-align dun sa school standards na hindi taliwas dun sa school standard already set. And it should be next, it should be based on adequate assessment. Dito sinasabi na the grading and reporting system should be easily verifiable through adequate system of testing, measurement, and assessment methods. Ito naman ang sinasabi dito sa based on adequate assessment. Next ay, it should be based on the right level of detail. From the word detail, the system must be detailed enough to be diagnostic but compact enough to be practical. It should be detailed pero hindi naman yung masyadong mahaba-haba to the point na it was magiging practical na hindi na maintindihan ng mga gagamit nito or ng mga titingin nito. Dapat ito ay detailed na to understand by the users or ng mga titingin nito, yung mga student or the parents halimbawa. And lastly, it should provide for parent-teacher conference as needed. Ito, di ba, nagkakaroon ng dun sa nagagawa ito grading and reporting system para nga ipakita dun sa mga bata sa mga parents ng mga bata na yung performance or yung development ng performance ng mga bata. Didiscuss ng mga teacher and parents. And ayun nga. Okay, let's proceed to assigning letter grades and computing grades. Grade assigned to students must include only achievement. It is very important to avoid the temptation to include efforts for less able students because it is difficult to assess effort or potential, and it is difficult to distinguish ability from achievement. Furthermore, if achievement and effort are combined in some ways, grade would mean different things for different individuals. In this part, they are giving more importance in achievement rather than the effort. Para mas maging reliable and valid yung grades na ilalabas or yung makukuha. Grades reflected on report cards are numbers or numerical quantities arrived at after several data on the student's performance are combined. It says here, properly weight each component to create a composite. The weights used are normally agreed upon by the school officials. The more scientific approach is to use a principal components analysis which is hardly practiced in the schools because of the difficulty involved. Itong tamang bigyan ng timbang ang bawat bahagi upang lumikha ng isang komposisyon. Karaniwan ang pinagkasunduan ng mga opisyal ng paaralan
ang mga timbang na ginagamit. Halimbawa na lang, example doon sa grades natin wherein kino-combine nila yung ating performance, quiz, exams, pero may kanya-kanya itong timbang. Meron siyang kanya-kanyang points or percentage para mabuo ang ating grade. Let's proceed to norm or criterion reference grading. When we say norm reference grading, it is a method of evaluating students' performance by comparing it to the performance of other students in the same group or population. In this approach, the grades are determined based on how well a student performs relative to their peers. And when we say the criterion reference grading, it is a method of evaluating student performance based on a predetermined set of criteria or standard. In this approach, the grades are determined by assessing whether or not a student has achieved a specific learning objective or a criteria. Grades may reflect relative performance score compared to other students. This is more commonly called a norm reference grading system. Here, grade depends on what group you are in, not just your own performance. Another is typical grades may be shifted up or down depending on your group's ability. Widely used because much classroom testing is norm reference. Ito na yung kino-compare na ito sa kasama nyo or your performance sa kapareho mong students wherein kino-compare yung performance mo sa mga kasama mo. Grades may also reflect absolute performance score compared to specified performance standard, what you can do. This is commonly called the criterion reference grading. Grades does not depend on what group you are in, but only on your own performance compared to a set of performance standard. Wherein, yung performance mo is nakadepende siya sa isang criterion or isang standards. Hindi na siya maiko-compare sa mga kasama mo. Also, grading is a complex task because grade must clearly define the domain. Another is clearly define and justify the performance standard. Another is conditions are hard to meet except in complete mastery learning settings. Grades may also reflect learning ability or improvement performance. Score compared to learning potential or past performance. Grades are consistent with a standard-based system because now each child is his or own standard. Ang pagkuha nila ng grades ay meron itong standard wherein it is consistent because every child, every student has their own standard. So in computing a grade, it is consistent based on the standard system. Another is reliably estimating learning ability. It is separate from achievement and it is very difficult. One cannot reliably measure change with classroom measures. Therefore, should only be used as a supplement. Okay, dumako naman tayo dito sa pang-anim, distribution of grades and guidelines for effective grading. So, the norm reference and criterion reference distribution of grades have been in practice for several years now. So, there are two types of distribution of grades, the norm reference and the criterion reference. First, the norm reference or relative have ranked the students, wherein it is a comparison between an individual performances to a group performance. So, ginagamit ang norm reference sa pamamagitan ng pagra-rank based sa performance and grades that they get. This distribution is a big issue because of the following considerations. So, letter A, normal curve is defensible
only when we have a large unselected group. Only when we have large unselected group. Using norm reference has an issue since the teacher can assess and determine on what is the level of the performance of the students. Letter B, when grading on the curve, school staff should set fair ranges of grades for different groups and courses. Letter C, when grading on the curve, a pass-fail decision should be based on an absolute standard. And lastly, standards and ranges should be understood and followed by all teachers. On the other hand, the criterion reference or absolute have assessed absolute levels of knowledge. Grading system is not an issue because of the following. So the criterion reference it measures on how a student has mastered a specific learning goal. Student performance is judged by how closely the performance matches these specific criteria. Letter A, it seldom uses letter grades alone. It gives feedback that the students can easily understand. For example, the new curriculum that teachers gives rewards to their students like with honors and with high honors with regards to their performance. Letter B, it often includes checklists of what have been mastered. In this, teachers give the students a checklist where the teachers will know the lessons that the students understand and what are the topics that they do not understand. Lastly, the distribution of grades is not predetermined. In this, the distribution of grades should not set in advance. So here are the guidelines for effective grading. First, describe grading procedures to students at beginning of instruction. Para sa ganun ay ma-inform sila kung ano ang gagawin nila para mapataas ang kanilang grado. Second, clarify that course grade will be based on achievement only. Will be clarified to their performance. Third, explain how others' factors, effort, work habits will be reported para ma-inform ang mga estudyante at maiwasan ang pagtatanong. Pang-apat, relate grading procedures to intended learning outcomes, wherein the outcomes should be connected to the topics discussed and learning itself. Pang-lima, obtain valid evidence test for assigning grades. In recording grades, there should be evidence like tests, quizzes, and other assessments. Pang-anim, prevent cheating. Teachers should be transparent. They should not give biases. They should assess the students fairly and honest. Pang-pito, return and review all test results as soon as possible. So teachers should be cautious in checking the test results to avoid biases. Pang-walo, properly weight the various types of achievement included in the grade. So there should be a transparent review to the grades and achievement of the students. Number 9, do not lower an achievement grade for tardiness, weak effort, or misbehavior. So
So, sinasabi dito, always follow the criteria for the test performance. Even the student show tardiness, weak effort, or misbehavior to avoid biases. At ang pang-10 ay be fair, avoid bias. When in doubt, review the evidence. If still in doubt, give the higher grade. So teachers should be transparent, avoid biases, and be fair and honest in giving grade. Atin namang talakayin ang pang-7, the conducting parent-teacher conference. Parent-teacher conferences become productive when they are carefully planned and the teacher is skilled in handling such conferences. Skills in conducting parent-teacher conferences can be developed. Dito naman sa conducting parent-teacher conferences, dito naman ay yung halimbawa dito yung GPTA meeting na nagaganap sa mga paaralan na kung saan nag-uusap na may connection ang mga magulang sa mga guro. Upang dito naman napapaplanuhan ng maayos kung ano ang gagawin o yung pagtutulungan nila sa pag-develop ng isang bata na hindi lamang ito ay para sa magulang, para lang sa mga guro, kundi ito ay ang kombinasyon ng pagtutulungan ng mga magulang at guro para sa pagpapayaman ng mga kaalaman o yung mga skill development ng mga bata. Narito naman ang mga guidelines for a good conference. Ang unang gagawin ng guro ay make plans. Gagawa siya ng mga plano bago siya humarap sa mga magulang para maging maayos ang daloy ng pagpupulong. Pangalawa, start positive and maintain a positive focus. Para naman hindi maging positive lang ang guro at dapat i-maintain niya yun para kung kahit ano man ang mga questions ng mga magulang ay kayang-kaya niya itong i-address. Pangatlo, encourage parents to participate and share information. Halimbawa ko lang dito nagagamitin is minsan may mga meeting na nagaganap sa mga classrooms at meron yung mga parents na hindi nila masyadong naintindihan. Kumbaga dito yung mga projects ng mga students. So, dapat yung teacher ay skilled para ma-encourage niya yung mga parents na makisali at ma-encourage niya rin yung mga parents na masabi nila kung ano ang kanilang mga saloobin to share information sa mga kailangan nilang sabihin para sa time ng pagpupulong ay magkaroon ng maayos na communication. Pang-apat ay ang plan actions cooperatively. Ayun nga yung nasabi ko kanina na dapat bago magsimula ay ang guro ay dapat skilled na gumawa ng mga plano at handa siyang makiharap sa mga magulang na kung ano man yung mga katanungan na ibabato sa guro ay meron itong ay mayroong dapat na yung action ng isang guro ay angkop sa kung ano man ang pinag-uusapan. Okay, so ang pang-5 naman ay end with positive comment. So yung teacher dapat ay kung kapag nagbibigay ng conclusion sa lahat ng uri ng pagpupulong ay dapat nagtatapos ito sa mabuting pagtatapos para naman maging maayos ang usapan at mayroon pa rin itong maayos na relationship yung teacher sa guro. At pang-6, use good human relations skills. Ito naman talaga yung kailangan ng guro para hindi nagkakaroon ng gap ang magulang sa guro. Dahil minsan kapag hindi nagkakaintindihan yung guro sa magulang ay naapektuhan ito ng bata. Kaya kailangan ng pagtulungan ng bata para magkaisahan na ang lahat ng gawain na gawain sa paralan ay ikakabuti ng mag-aral ng dapat yung guro at ang magulang ay magkaroon ng mabuting komunikasyon. Kung ano man yung pinag-uusapan, dapat ito ay malinaw. At yun.
good human relations para sa ikakabuti ng lahat. Yun lamang po ang aming may babahagi ng aming grupo sa aming report at maraming salamat sa pakikinig at inaasahan namin na meron kayong natutunan. Maraming salamat.